Hello guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-set up ng OBS kung gagamitin nyo sa stream o kaya sa LED wall. Ayan. For LED wall, punta tayo dito sa file sa taas. File, tapos settings. Pagkatapos punta tayo dito sa video. Yung canvas natin, ibig sabihin yung canvas, itong block na to, kung saan tayo mag-layout ng ating screen. And then yung output natin is eto, yung kung paano lalabas sa screen o kaya sa stream. So, kung meron tayong 5x7 na LED wall, ang layout natin dyan is 1920 by 1440. Yun yung canvas natin. And then, same na lang din natin dito sa output. Ayan. Same natin para 4x3. And then, apply. Ayan. Magiging square yung ating magiging 4x3 yung canvas. Then yung output. Tapos, sa audio, monitoring device kung saan tayo magpe-play. So, ang aking monitor ay speakers Realtek. Ayan. And then, make sure na ang ating desktop audio ay naka-default. Pag naka-disable yan, pag nag-monitor ka sa iyong computer o kaya sa iyong papunta sa mixer, hindi yan lalabas, hindi papasok. Hindi papasok sa mixer yung nanggagaling sa ating OBS, no? And mic, kung sa LED wall, kahit hindi na ito naka-on, pero kung sa stream, kung ano yung mic na gamit mo, mic port. Okay, apply natin. Then output, ikaw na bahala dyan. So, kung magre-record ka ng camera mo galing sa OBS or papunta sa OBS, tapos kunwari live feed, no? I-record mo yung output ng LED wall o kaya nung stream. Hanapin mo yung gusto mo ditong quality. So, sa akin, high quality, okay na yan. Pag kasi large file size tayo dito, minsan hindi magpe-play sa ating computer kung mababa ang ating specs na computer. Okay na ako dyan. Then, MP4. Hindi mo na kailangan move. Sobrang laki ng files niyan. File size. And then, yung location kung saan mag-save. So, okay na tayo dyan. Hotkeys. Ikaw na bahala dyan. Ayan. Stream. Kung mag-stream ka, dito mo i-connect o di-disconnect yung iyong stream. Then, dito naman tayo. Kung gusto mo mag-multi-view, pili ka dito. Uy, may 24 scenes na. Ganda ng update, Ayan. Then, show preview levels. Kung naka-studio mode ka, okay. So, yun. Hide cursor sa projectors sa projector. Kung naka-LED wall ka, hindi lalabas sa screen o hindi lalabas sa LED wall yung ating cursor, And make projectors always on top. Para kung sakali, nagbukas ka ng window o file explorer, hindi lalabas din sa LED wall o kaya sa stream yung ating screen. Kasi yung LED wall natin, kapag ginamit natin ang OBS, magiging parang second monitor yung LED wall. Tama? And pwede nating save projectors on exit
kung ano yung settings natin ng projector, yun na rin yung ating settings pag nagbukas tayo ng panibagong OBS or nag-close tayo ng OBS as binuksan natin. Ayan. So yun, okay na yun. Then, paano tayo maglagay ng scene? Halimbawa ito, papangalanan ko invocation. Ayan. Yan yung scene na yan. Tapos ang source natin, maglalagay tayo ng video. Lagyan natin prayer. Okay? Huwag na nating ilulup kasi maglulup yung prayer natin. Maglulup tayo kung lalagay tayo ng screensaver. Tama? Star pick. So, di ko makita yung star pick. Kunwari, ito na lang. Ito. Okay natin. So, dito, pag naglagay tayo ng video sa ating screen, ay nakabukas pala yung ating. Pag naglagay tayo ng video sa ating OBS, hindi siya lalabas sa screen. Ano? Pwede mo siyang i-slide pupunta dito. Konti lang para hindi lumabas dun sa ating program. Konti lang ha sa slide na yan. Pag ganyan. Pwede mo na siyang i-resize. O kaya, right-click, transform. Kung pwedeng i-stretch, kung payag si client na i-stretch yung materials o mga videos, stretch to screen natin. Magpo-full yung o kakainin nung picture yung screen natin. Pero naka-stretch yung image. Pero kung ang gusto ni client is okay lang na magka-black screen, tapos hindi dapat mas stretch yung images, fit to screen dapat. Kapag nasa preview, pwede mo siyang galaw-galawin. Hindi siya makikita sa LED wall. Makikita lang siya sa LED wall pag nasa program na. So, paano natin ipe-play sa program? Pindutin natin itong transition o kaya slide natin to papunta dito. Tama? Tama. Then, kung maglalagay tayo ulit ng image, gusto ko may logo ako dito. Lagay tayo ng image na logo. Image na transparent. Yung background. (2022) April. Ayan. So, may logo na ako. Sobrang laki. Pwede mo yung i-stretch pa rin. Resize. Scale. Mas maganda na bagong OBS yung gamit nyo kasi meron ng measurements. Ayan. Saka mo pa lang siya i-slide. At siya nga pala, paano mapapalabas sa LED wall? Right-click natin dito sa program. Then punta tayo sa full screen projector program and second monitor. Lalabas siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Lalabas siya doon sa kabila na screen o kaya sa LED wall. Tama? Play natin ulit yun. Ko-close ko na ha. Yung isa kong screen. So yun, napalabas na natin sa kabila. Tapos, gusto mo, para mas mapadali ka mapindot, mas madali mo mapindot, gusto mo, nakalagay na dyan lahat yung screen mo. Punta ka dito sa edit, sa view,
multi-view, windowed dapat. Pero kung meron ka pang isang screen, multi-view, full screen. Tapos yung third monitor. Huwag sa second monitor kasi nandun yung LED wall mo, di ba? Ayan, multi-view, windowed. Ayan, pwede mo na siyang i-resize. At huwag kakalimutan, right-click, i-disable mo yung always on top para hindi mapunta dun sa LED wall mo pag ginalaw-galaw mo. So, maganda tong bagong OBS kasi meron siyang 24 24 na scenes na pwede mong makita sa screen mo mismo. Then, click mo lang and transition ka na. So, yun. Ito yung ginagamit ko sa... Oy, isa pa pala, no? Palabasin natin yung yung audio na galing dun sa video para ma-play or lumabas dun sa mixer, dun sa sound system. By default, pag naglagay ka ng video sa iyong scene, nakamute yan. Pero para mapakinig dun sa sound system o dito sa speaker mo, punta ka dito sa audio mixer, hanapin mo yung video mo. Ang pangalan ng video ko is prayer. Hanapin mo yung prayer. Punta ka dito sa more button o sa tatlong dot. Advanced audio properties. Prayer. Monitor and output. Ayan, enough ko. Ayan, pag narinig nyo na yun, lalabas na yung audio papunta sa mixer. So, yun lang. So, ito yung ginagamit ko pag nagde-direct sa or nag-operate sa LED wall sa mga events. Mag-a-add lang ako dyan ng video camera, video capture, o kaya window capture, browser. Yung browser ginagamit ko kapag merong mga raffle. Yung mga ruleta. Pwede ka na diyang mag-add ng browser. Tapos doon ka na pumasok. And then, yun na. Ito yung pag-setup ng OBS sa LED wall. So, yung LED Studio, hindi ko pa maturo kasi wala naman ako ditong processor ng LED wall. So, or yung sender box. Hindi ko mapapagana yung LED Studio nang walang serial cable. So, yun. Yun na lang muna sa pagtuturo ng OBS para sa LED wall o sa iyong live stream. Salamat. Ito yung start recording. Bye.